beloved Boss Mike Cervera. Ito naman, mga kababayan ko. Ayan, Argota, inalockdown ng 150K para murahin si VP Sara. Tignan yung kabubuhan ng mga propaganda ng mga DDS, ano? Alam nyo, maniniwala pa ako kung si Banat Bay magsabi niyan, eh. Sabi ni Banat Bay, ino-operan ako ng 100,000 para murahin si Sara. Bakit? Buo boses nun, eh. Mauunawaan mo, eh. Etong ngongo, babayaran nyo 150? Paano magmumura to? Ha? Yung haya! Diba, kailangan pa ng subtitle. Punta babayaran nyo? 150,000? Para murahin si Sara? Tapos yung magmumura, hindi maiintindihan yung sasabihin niya? Sige. Kunyari ako na si Ngongo. Diba? Ano? Payo! Ay, haya! Ganon? Diba? Payo, haya! Puta, mga kababayan, para tayong gago nun. Diba, no? Ito naman si Argota, feeling talaga, no? Sa totoo lang, mga kababayan, napakabobo niya. Napakabobo, eh. Di ba nga, kung di ba naman bobo to, sinabi ni Mike Defensor sa kanya, paano po yan, Kong? Mike? Makukulong daw po kayo. Ganyan, dahil may demanda na po kayo. Sabi ni Mike Defensor, okay lang. Oo, basta ang kasama ko, ikaw, si Sir Jack, kasama ko sa kulungan. Sabi, Sir, hindi pwede. Tayo, hindi pwede. Mahihiit pa yung mga ayak ko. Mahihiit pa yung mga ayak ko, Kong. Ikaw na lang. Oo, Kong, kaya ka umuwaban. Parang gago, no? Alam nyo, sa total, pag nagsasalita to, kailangan pumokus-focus kayo, eh. Kailangan idikit nyo yung tenga nyo sa speaker, no? Kailangan gaganyan kayo. Ano ba yung sinasabi nito? Tapos ipi-play nyo uli. Tapos i-slow motion nyo. Hindi nyo maiintindihan kung dire-diretso. Tapos babayaran ng magkano? 150K daw para murahin si VP Sara. Putik na yan talaga. Ibang klase, no, mga kababayan, ano? Ibang klase. Sabi nga ni Maribel Sugita, ang dami-dami nilang vlogger, siya pa napili talaga. Di ba, no? Yan. Ewan ko. Ngongo nga ni. Iba, no? Iba ang sabi nga dito, sige, basahin nga natin to. Ayon sa isang panayam kay Jack Argota, isang political vlogger na ngongo, at masugid na taga-suporta ni Sarang Baliw, meron daw tumawag sa kanya at inoperan daw. Kita nyo? Kung sino man ang tumawag, dito sa ngongo na to, isa ka ring bobo. Pipili ka lang yung kapag ka nagmura, may subtitle pa. Hindi ba pwede yung malinaw-linaw? Sabi nga nila, sa dami-dami ng mga vlogger diyan sa kampo ng mga Duterte, abay napili-pili mo pa talaga yung ngongo, eh. Ano sabi, Boss Mike? Meron daw tumawag nga daw sa kanya at inoperan o inalok daw siyang babayaran. Ano ba yan? Babayaran ng 150,000 pesos para lang murahin si Sara Baliw Duterte sa kanyang kanyang sinusuportahan.
Diyos ko, no? Matindi mga ito. Matindi. Oo. Ang tanong, bakit siya pa ang inalok? Paano ba magmura ang isang mo? Tao ka ba? Grabe. Oh. Ito naman si Judy Vlog, oh. Oo. Sabi dito, ang tanong, bakit siya pa ang inalok? Paano ba magmura ang isang ngongo? Maiintindihan kaya ito ng nagpapagawa sa kanya sakaling gawin niya ito? Yun na nga yung sinasabi natin. Di ba mga kababayan? Yun yung sinasabi natin. Kahit to siguro si Chess Master hindi maintindihan eh. Di ba? Lalo na si Marvel Abela. Oh, di ba? Si Aymalay ko. Oh, ha? Oh, munganang mo. Oo, ganyan yun, ha? Munganang mo. Di ba, Annalisa Uso? Ano? Berhel de Dios. Oh, my pet's habits. Alam nyo, mga kababayan, mukhang malalaki na sira ng mga hinampil na ano yun, no? Ng mga DDS. Hindi na ho nila alam kung paano pa gumawa ng para masira lang ang gobyerno ni Pangulong Bongbong, ano? Ulitin ko, walang magbabayad na ano, para siraan si Sara. Oo. Merong mga nagbabayad para iangat yung mga kandidato nila. Parang gano'n na nga, lugi talaga. Parang ganito yan eh. Nagbabayad ka ng ano, singer, manganganta. Ano? Ha? Nang ang babaho nyo talaga? Ang babaho ng mga DDS, ano? Iniisip ko mga kababayan eh. Ay, nako. Paano kaya bumahing ang isang ngongo? Oh God. Paano kaya bumahing ang isang ngongo? Naisip nyo ba, mga kababayan ko? Oh, naisip nyo ba? Paano ba bumahing ang isang ngongo? Pakisagot nyo nga yan at kukuha ko ng tissue. Sagot! Oh. Okay na? Meron na kayong ano? Ano sagot nyo? Ano sagot nyo? Putik na yan mga kababayan. Ano? Naisip ko lang kasi nabahing ako. Oh. Meron na. Hashing! Puta sa... Ang tanong ko mga kababayan, saan kaya lumalabas ang sipon ano? Tanong ko lang, hindi ko nga alam kaya ako nagtatanong. Saan lumalabas ang sipon ng ngongo? Sige nga! Oy, pakisagot nga! Saan lumalabas ang sipon ng ngongo? Kasi ako dito sa ilong sininga ko lang. Grabe to no? Oo, ewan ko sa inyo mga kababayan ako malabo pong paniwalaan tong pinagkakalat netong si Argotang Ngongo. Bakit to? Puta ka na 150, magmumura ka lang.
Di ba? Bigay mo kay Mima yan. Mas matatas ang bunganga nun, di ba? Di ba? Ibigay mo kay Nyulo. Mas malakas ang bunganga ni Nyulo. Kahit paos. O kung gusto nyo malakas talaga boses, ibigay nyo kay Chris Ulo. Kita nyo naman yung bunganga ni Chris Ulo. Ha? Parang may speaker, ano? Di ba? O, tignan yun, mga kababayan. O, mumurahin si Sarah. Ako nga, kahit hindi nyo ako bigyan, mumurahin ko yan. Di ba? Papay, nako. Ewan ko, may bayad pa. Tanginang yan. Kahit walang bayad, mga kababayan, kami, mumurahin ko yan. Eto na, mga kababayan. Dito na tayo sa exciting part. Nako po! Mike Defensor. Pasok! Owners ng Zerin Development Corporation, liable daw ang mag-inang defensor sa umano'y trafficking scheme sa Pasig City. Ayon sa NBI, hinahanap na nila ang iba pang sangkot sa kaso. Yan ang Ayan na, mga kababayan. Wala na ho. Oo. Talagang lalong tumitibay na ho ang ebidensya laban po rito sa pamilya ni Defensor na siyang mga kababayan ko. Na silang talaga ang may-ari ng bahay Bengbangan at bahay Batakan. Tangina, mga kababayan, paano kaya naaatim nito pang isang ngongo na to, Diba? Paano naaatim ng isa pang ngongo etong ganitong gawain? Kayo ba'y naniniwala, mga kababayan, na walang kinalaman si Mike Defensor sa ginagawa ng negosyo ng anak niya at saka asawa niya? Hindi ba yan nag-uusap ng gabi kapag magkatabi sila? O sabihin, di ba? Siyempre, honey, o ano pa man tawag nila, palangga, o gano'n, honey, may bago akong, bagong staff. Oo, bata. Siyempre, mga ganong kwentuhan, maganda. Diba, may ganong kwentuhan kasi kung ganda. Kasi sa akin, di ba, sa salon, Oo. Ay, kapag pumunta kami ng salon, pag uwi ng bahay, matutulog na, si Jen may tanong pa. Sabi ng tanong niya, sabi ng tanong ni Jen, uy, maganda yung yung kahera mo, Oo, gano'n, ganda, may itsura. Bata pa, Siyempre, hindi naman ako kumukuha ng mga gurami. Diba? Ganun yun magkikwentuhan kayo tapos, para matigil na yun, alam ko na kung saan patungo yun maganda Sabihin nun hindi mo ba naging babae yan? Lagi kong sasabihin, mga kababayan, bigla sabihin ko na kagad, hindi ako pumapatol sa staff ko. May delikadesa ako. Diba? Papatulan mo yung staff mo. Ano ka ba? Hindi ako katulad ni Rodrigo Duterte tsaka ni Kibuloy. Pag stop lang. Kasi kapag kayan, tinalo mo, mawawalan ng respeto sa'yo. Diba? Ganun ba? Ganun din, mga kababayan, si Mike Defensor at saka asawa niya, may negosyo daw sila na ganyan, bahay Bengbangan at saka Batakan, di ba? Yung Batakan, nagbabatak mo yung mga nandoon pinakita sa video. Tapos binebengbang nila yung mga babae doon, na napipili nila. Di bahay Bengbangan at bahay Batakan. Ngayon, eto yan. Huwag sasabihin ni Mike Defensor na wala siyang kinalaman o wala siyang alam dahil asawa at anak mo yan. Imposible na hindi kayo nagkwekwentuhan. Di ba? Imposible yan na hindi nagkwekwentuhan yung dalawa. Ano kwentuhan ninyo? Siyempre si Mike Defensor, ikikwento nun, nahihirapan na akong labanan itong administrasyon ni BBM. Ang hirap siraan. Di ba?
Oo, ginawa ko ng lahat eh. Kumuha na ako ng Orly Gutesa, kumuha pa ako ng 18 Marines, hindi talaga umuubra. Di ba yun yung kwento niyan, mga kababayan? O, syempre, kwento naman yung asawa para naman na matanggal ang stress niya. O, alam mo, oo, palangga, meron tong bago sa, sa Bahay Bengbangan, batang-bata, nag-apply kanina, oo, hindi ko pa sinasalang, oo. Kulang na lang sabihin, baka gusto mo, ikaw na mauna. Di ba? Oh. Tapos sasabihin ni Mike Defensor, wala kaming alam dyan. Hindi ko alam yan. Di ba? Ganun ho ang mga mag-asawa. Di ba? Pag mag-asawa nag-uusap, naging errands mo ngayong maghapon, anong nangyari, nagkaroon ka ba ng problema, okay ka ba, ganon, di ba? Kamusta yung trabaho mo, ganon, di ba? May pasaway ba? Ganon ang mag-asawa. Di ba? Ganon yun eh. Oo, live ito. Live. Nagtatanong eh, si Jack, di ba? Sabi ni Chessman, alam na, alam. Oo naman, alam ko yan, ano ba? Eto na, ano na nangyari? Agenda Weekend Report ni John Reyes Calata ng Abante. Kumbensido si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may pananagutan ng mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor sa sinalakay na nightclub at hotel sa Pasig City na dawit umano sa trafficking scheme. Sa panayam sa Agenda Weekend, iginiit ni Matibag na bilang mga nakalistang may-ari ng mga sangkot na establishmento, dapat alam ni na Julie Defensor at anak nitong si Miguel Defensor ang mga operasyon at kalakaran dito. Kita niyo mga kababayan ko? Ha? Tama! Mga kababayan ko, pagpasok mo ng Bengbangan, Bahay Bengbangan, wala nang labasan yun. May konektado ng mga daanan papunta doon sa hotel. Oo. Hindi sila hiwalay. Magkasama. Ang nakakapag-ano nga lang dito, tampo, hindi man lang tayo nakapunta, chess master, Sana bago ma-raid man lang na-experience natin no? Kung alam ko lang na ganyan, meron palang ganyan, di lahat ng vlogger natin, kapag bino-blow out natin, dyan ko na lang dinala. Di ba? Wala ho Doon kami pumupunta sa maayos. Clean massage. Hindi ho sa ispakol. Di ba? Tuloy. Nangyari umano ang sexual activities sa property na iniuugnay sa Zerin Development Corporation kung saan chairman si Julie habang treasurer naman si Miguel. Nako! Grabe, no? Oo, hindi natin pwedeng isama dyan si Arnold Lopez. Magagalit si Ai Chang. Diba? Grabe, no? Ano sabi? Na iniuugnay sa Zerin Development Corporation kung saan chairman si Julie habang treasurer naman si Miguel. Kita nyo? Chairman, treasurer yung anak, chairman yung asawa ni Mike Defensor. Tapos sasabihin, wala kaming kinalaman dyan. Ang gagago, no? Ginagago tayo, ginagawa tayong bobo nito. Well, may mga testimony na po, nandoon na po, na-submit na rin po yan sa, sa piskalya. Pero, ang importante po kasi dyan, under the Human Trafficking Act, kung kayo po ay nagpimintin ng establishmento na ginagamit sa human trafficking, kayo po ay liable. Tinagla naman ni Matibag ang pahayag ni Julie Defensor na pamumulitika lang ang isinampang kaso laban sa kanya at kanyang anak. Well, malinaw naman po, ang ebidensya nagsasabi po, so paano po magkakaroon ng politika? So, maganda po, sagutin at ipaliwanag po sa tamang forum. At Oo nga, ipaliwanag nyo na sa korte yan. Pamumulitika, bakit? Nakaupo ba kayo sa, sa gobyerno?
Bakit? Mayor ba si Depensor? Congressman ba si Depensor? Ano? Secretary ba si Depensor? Wala namang katungkulan ah. Naninira lang ng naninira. Diba? Oh, yan yun. Oh. Pag laging sabihin at ilihis lang na politika ito. Kinumpirma ng NBI official na may iba pa silang tinitignan na mga personalidad na posibleng dawit sa naturang trafficking scheme. Nako, damay-damay na ho ito. Ang problema ngayon, dahil syempre sa korporasyon, may mga kasama pang iba yan. Ano? Hindi lang naman pwedeng yung anak at asawa ni Mike Depensor. Ano po? So, meron pa hong ibang mga incorporators. Ang problema ngayon ng pamilyang Depensor, pag nagsalita itong mga kasama nila, itong mga nag-invest, investor. Ang problema pang isa, kung ang ginawa ng pamilya ni Depensor, itong asawa, anak, at saka si Mike Depensor, kung mga dami lang yung mga pinaglalagay nilang pangalan. Halimbawa ho, nagtayo ako ng kumpanya. Si Jen Angeles ang corporate secretary at ako naman po ang CEO, president, chairman, etc. At kulang kaming dalawa. Kailangan namin ng incorporators na 3 pa. Kinuha natin halimbawa si Jojo Chavez, si Ai Chang at saka si Arnold Lopez. Di ba? Halimbawa, sila, wala naman talagang pang-invest. Pero ang sabi ko, hindi na kailangan, basta dami lang kayo. Hindi porke dami lang kayo, makinig kayo ha, huwag kayong pumapayag sa mga ganitong scheme. Hindi porke dami lang kayo, hindi porke wala kayong nilagak na mga pera dyan, damay kayo sa pananagutan. Yun ang problema. Sana may natututunan kayo. Kaya yung mga iba natutuwa. Sinama ako sa kumpanya. Yung iba ginawan dami na CEO, president, ganyan yung iba ginawang chairman. Tuwan-tuwa sila, chairman ako ng ganitong kumpanya. Di ba? Chairman ako ng Bengbangan, Batacan. Nagpagawa pa ng mga calling card yan. Di ba? Bengbangan, Batacan Corporation. Chairman, Ai Chang. Di ba? Nakalagay doon, CEO, Arnold Lopez. President, Jojo Chavez. Puta, tuwan-tuwa sila dahil nandun yung mga pangalan nila, Hindi nila alam, madadali sila. Illegal. Kung illegal yung magiging kumpanya na ginawa silang dami. O kahit hindi illegal, nagkaroon ng problema sa gobyerno. Nagkaroon ng mga problema sa pag mismanage ng mga tao. Nako, yari kayo. Baka akala nyo, Baka akala nyo. Di ba, yun, ano yun yan, Maring Gina, isipin yung maigi yan. Kuya Dondon. Di ba? Baka kasi, kayo. So, alam nyo na ngayon. Ano ang punto ko rito? Kung mga dami yung nilagay nila, malamang po yan, magsasalita yan. Sasalita na, ginawa lang po kaming dami Hindi naman po talaga namin alam yun Kinausap lang po ako ng mga Depensor Kinausap lang ako, halimbawa, ni Mike Depensor na kung pwede, maging kaparti ako ng kumpanya bibigyan ko kayo ng example. Diba? Yung kumpanya ni Diskaya, ginawang dami yung pinsan niyang babae. Naalala nyo ba yon yung hearing dyan sa may Senado tsaka Kongreso? Di ba ginawang dami niya yung pinsan niyang babae? Pag tinignan mo, hindi naman mukhang CEO at hindi mukhang presidente. Naalala nyo yon? Mga kababayan ko, pag tinignan nyo, mukhang katulong
Katulong lang ni Diskaya eh. Oh, hindi disclaimer Oo. Disclaimer para lang maipaliwanag natin yung pinupunto natin. Tama, 'di ba? Oh. Ano nangyari? Pati siya kulong. Kaya mga kababayan, bago kayo pumayag sa mga pagpapalagay ng mga pangalan sa mga kumpanya, ginagamit yung mga pangalan nyo sa mga utang-utang kahit maging co-maker kayo. Naku, mga kababayan, meron kayong pananagutan, maniwala kayo. Yaan. Nasaan na yun? Dito tayo. At ilihis lang na politika ito. Kinumpirma ng NBI official na may iba pa silang tinitignan na mga personalidad na posibleng dawit sa naturang trafficking scheme at kung ano-ano pa ang mga kasong maaaring isampa laban sa kanila. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata. Maraming babae kasi kumakapit sa patali. Eka nga. Walang matitinong Naku. Ewan ko ba? Our beloved Boss Mike.